Inggit. Nagkaroon nito sa Napoleon Bonaparte. Nagkaroon nito si Julio Cesar. Nagkaroon nito si Alejandrong Dakila. Sa kabila ng kanilang kapangyarihan at katanyagan, ang mga lalaking ito ay nagkimkim sa kanilang puso ng isang masamang ugali na makakalason sa isip. Lahat sila ay nakadama ng inggit. Kahit sino ay pwedeng tubuan ng inggit. Gaano man siya kayaman, anuman ang mabubuting katangian niya, at gaano man siya katagumpay sa buhay. Ang inggit ay ang paghihinanakit sa iba dahil sa kanilang mga ari-arian, kasaganaan, mga bentaha, at iba pa. Upang ipakita ang pagkakaiba ng inggit at paninibugho, isang referensya tungkol sa Biblia ang nagsabi, ang paninibugho ay tumutukoy sa hangaring pantayan ang pag-asenso ng iba. At ang salitang inggit naman ay tumutukoy sa hangaring agawin kung ano ang taglay ng iba. Ang taong naiinggit ay hindi lang naiinis sa taglay ng iba, kundi gusto rin niya itong kunin mula sa kanila. Makabubuting suriin natin kung paano tayo maaaring tubuan ng inggit at kung ano ang mga ibubunga nito. Higit sa lahat, kailangan nating malaman kung ano ang dapat nating gawin para hindi makontrol ng inggit ang ating buhay. Lahat ng disakdal na tao ay may hilig na mainggit, pero may mga salik na maaaring magpalala sa tendensyang ito. Basahin natin ang Santiago 4:5. O iniisip ba ninyo na walang dahilan kung bakit sinabi sa kasulatan, may tendensya tayong patuloy na mainggit at magnasa ng iba't ibang bagay? Binanggit ni Apostol Pablo ang isa sa mga ito nang isulat niya ang Galatia 5:26. Huwag tayong maging mapagmataas, huwag tayong makipagkumpetensya sa isa't isa, at huwag nating kainggitan ang isa't isa. Ang pakikipagpaligsahan ay maaaring magpalala ng ating tendensya na mainggit. May mga taong madalas nilang napapansin na naiinggit na sila sa iba. Kinukumpara nila palagi ang kanilang sarili sa ibang tao. Mainggit ka bang nakatago sa puso mo? Hindi mo ba alam? Dahil sa iyong inggit na pinatindi ng pakikipagpaligsahan, hindi mo na napahalagahan ang mga ginagawa mo at hindi ka na masaya sa buhay mo. Palagi ka na lang kasing nakapokus sa nakamit ng iba. Kumusta naman sa trabaho mo? Naiinggit ka ba sa katrabaho mo? Noong pinromote ang katrabaho mo sa halip na ikaw, naiinggit ka ba sa kanya? Nagtanim ka ba ng sama ng loob sa iyong amo? Huwag kang magkimkim ng galit sa mga taong nasa itaas. Huwag mong pagsuspetsahan ang motibo nila. Ito lang ang gusto kong sabihin sa'yo. Kapag nakontrol ka ng inggit, magiging makasarili ka at hindi ka na makakapag-isip ng tama. Maraming babalang halimbawa sa Biblia. Ipinakikita ng mga ito kung paano nagsisimula ang inggit at kung paano ito nagiging lason sa mga nagpapadaig dito. Halimbawa, nagalit ang panganay ni Adan at Eva na si Cain nang tanggapin ng Diyos ang hain ni Abel at tanggihan ang sa kanya. Pwede sanang ayusin ni Cain ang problema, pero nagpadaig siya sa inggit. Kung kaya, pinatay niya ang kanyang kapatid. Kaya naman sinasabi ng Biblia na si Cain ay nagmula sa isa na balakyot. Alam mo ba kung ano ang isa na balakyot? Walang iba kundi si Satanas. May isa pang halimbawa, nainggit ang 10 kapatid ni Jose dahil malapit siya sa kanilang ama. Lalo pa silang nagalit kay Jose nang ikwento niya sa kanila ang kanyang makahulang mga panaginip. Gusto pa nga nila siyang patayin. Pero sa halip, ipinagbili nila siya bilang alipin at pinapaniwala ang kanilang ama na patay na si Jose. Pagkalipas ng maraming taon, inamin nila ang kanilang pagkakamali. Mababasa natin sa Genesis 42:21. At sinabi nila sa isa't isa, tiyak na pinaparusahan tayo dahil sa ating kapatid. Dahil nakita natin ang paghihirap niya nang magmakaawa siya sa atin. Pero hindi tayo nakinig. Iyan ang dahilan kung bakit nagdurusa tayo ngayon. Tumubo naman ang inggit sa puso ni Korah, Datan at Abiram nang ikumpara nila ang kanilang pribilehiyo sa mga pribilehiyo ni Moises at Aaron. Sinabi nilang si Moises ay nag-aastang prinsipe at nagmamataas sa kongregasyon. Pero kasinungalingan lang yon. Kasi ang totoo, ang Diyos mismo ang humirang kay Moises. Pero kinainggitan ng mga rebelding ito ang posisyon ni Moises. Kaya naman nilipol sila ng Diyos. Basahin natin ang awit 106 verse 16 and 17. Nainggit sila kay Moises sa kampo, pati kay Aaron,
na banal na lingkod sa Diyos. At bumuka ang lupa at nilulun si Datan at tinabunan ang mga sumama kay Abiram. Isa pang halimbawa, nakita ni Haring Solomon kung hanggang saan maaaring humantong ang inggit. Tinangka ng isang babaeng namatayan ng bagong silang na sanggol na papaniwalain ng babaeng kasama niya sa bahay na ang sanggol nito ang namatay. Nang humarap sila sa paglilitis, sumang-ayon pa nga ang sinungaling na babae na patayin ang sanggol. Pero ibinalik ni Solomon ang bata sa tunay na ina nito. Kapahapahamak ang maaaring maging resulta ng inggit. Ipinakikita ng nabanggit na mga halimbawa sa Biblia na maaari itong humantong sa pagkapuot, kawalang katarungan at pagpatay. Bukod dyan, sa mga kasong ito, ang taong kinainggitan ay wala namang ginawang masama para tumanggap ng gayong pagtrato. Ano ang magagawa natin para wag tayong kontrolin ng inggit? Ano ang pwede nating ipanglaban dito? Number 1. Linangin ang pag-ibig at pagmamahal sa kapatid. Pinayuhan ni Apostol Pedro ang mga Kristiyano. Mababasa natin ang payo niya sa unang Pedro 1:22. Ngayong dinalisay na ninyo ang sarili ninyo sa pamamagitan ng pagsunod sa katotohanan na ang resulta ay di mapagkunwaring pagmamahal sa kapatid. Masidhin ninyong ibigin ang isa't isa mula sa puso. At ano ang pag-ibig? Ganito ang isinulat ni Apostol Pablo. Basahin natin ang unang Korinto 13:4 at 5. Ang pag-ibig ay matiisin at mabait. Ang pag-ibig ay hindi naiinggit, hindi ito nagyayabang, hindi nagmamalaki, hindi gumagawi ng hindi disente, hindi inuuna ang sariling kapakanan, at hindi nagagalit, hindi ito nagkikimkim ng sama ng loob. Ang paglilinang ng gayong pag-ibig sa iba ay makasusumpo sa ating hilig na mainggit. Basahin natin ang unang Pedro 2:1. Kaya alisin ninyo ang lahat ng kasamaan at panlilinlang at pagkukunwari at inggit at lahat ng paninira ng talikuran. Magandang halimbawa dito si Jonathan. Sa halip na mainggit kay David, inibig siya ni Jonathan na gaya ng kanyang sariling kaluluwa. Mababasa natin yan sa unang Samuel 18:1. Number 2. Makisama sa mga taong makadiyos. Ang kumatha ng awit 73 ay nainggit sa mga balakyot na namumuhay ng maalwan at walang problema. Pero napagtagumpayan niya ang inggit nang pumunta siya sa maringal na santuaryo ng Diyos. Ang pakikisama sa mga kapananampalataya ay nakatulong sa salmista na makita ang mga pagpapalang tinanggap niya dahil sa paglapit sa Diyos. Basahin natin ang awit 73:28. Pero sa akin, nakakabuti ang paglapit sa Diyos. Ginawa kong kanlungan ang kataas-taasang Panginoong Diyos para ipahayag ang lahat ng iyong gawa. Mararanasan din natin yan kung regular tayong makikisama sa mga kapananampalataya sa mga Kristiyanong pagpupulong. Number 3. Gumawa ka ng kabutihan. Nang makita ng Diyos na nagkimkim si Cain ng inggit at puot, sinabi sa kanya ng Diyos sa Genesis 4:7, kung gagawa ka ng mabuti, hindi ba sasang-ayunan kita? Pero kung hindi ka gagawa ng mabuti, ang kasalanan ay nakaabang sa may pinto at gusto ka nitong biktimahin. Pero hahayaan mo bang matalo ka nito? Paano gagawa ng mabuti ang mga Kristiyano? Sinabi ni Jesus na dapat nating ibigin ng ating Diyos, ng ating buong puso at ng ating buong kaluluwa at ng ating buong pag-iisip at ibigin ng ating kapwa gaya ng ating sarili. Ang kasiyahang nadarama natin sa pagpupokus ng ating buhay sa paglilingkod sa Diyos at sa pagtulong sa iba ay mabisang panlaban sa inggit. Ang makabuluhang pakikibahagi sa pangangaral ng kaharian at paggawa ng alagad ay mainam na paraan ng paglilingkod sa Diyos at sa kapwa at nagdudulot sa atin ng pagpapala ng Panginoon. Basahin natin ang Kawikaan 10:22. Ang pagpapala ng Panginoon ang nagpapayaman at hindi niya iyon dinaragdagan ng kirot. Number 4. Makipagsaya sa mga taong nagsasaya. Nakipagsaya si Jesus sa tagumpay ng kanyang mga alagad at sinabi niyang mas marami silang maisa sa katuparan sa gawaing pangangaral kaysa sa kanya. Nagkakaisa tayong mga lingkod ng Diyos. Kaya naman ang tagumpay ng isa ay tagumpay ng lahat. Napakaganda ng sinabi ng unang Korinto 12:25 at 26. Basahin natin. Para hindi magkaroon ng pagkakabahabahagi ang katawan, kundi magmalasakit sa isa't isa ang mga bahagi nito. Kung nagdurusa ang isang bahagi, nagdurusan kasama nito ang lahat ng iba pang bahagi.
O kung pinuri ang isang bahagi, nakikisaya rito ang lahat ng iba pang bahagi. Hindi ba dapat tayong makipagsaya sa halip na mainggit kapag ang iba ay nakatatanggap ng mas mabibigat na responsibilidad? Maaaring tumagal ang pakikipagpunyagi sa inggit. Alam kong napakadaling mainggit, lalong-lalo na sa panahon ngayon na may social media na. Kahit na ayaw natin ang ganitong damdamin, hindi natin ito madaling mapaalis at kailangan natin itong kontrolin palagi. Pero wag tayong magpapatalo sa negatibong emosyon na ito. Alam kong tutulungan tayo ng Diyos na mapahalagahan ang magagandang bagay na nangyari sa atin. Huwag nating kalimutang manalangin. Humingi tayo sa Diyos ng tulong. Napakalaking tulong ang mabuting kaugnayan sa Diyos. Ang inggit ay isa sa mga gawa ng laman na kailangang paglabanan ng bawat Kristiyano. Alam mo ba kung ano ang mga gawa ng laman? Basahin natin ang Galatia 5:19 hanggang 21. Madaling makita ang mga gawa ng laman. Ang mga ito ay sexual na imoralidad, karumihan, paggawi ng may kapangahasan, idolatria, espiritismo, alitan, pag-aaway, selos, pagsiklab ng galit, pagtatalo, pagkakabahabahagi, sekta, inggit, paglalasingan, walang patumanggang pagsasaya. Bago natin simulan, alamin muna natin kung ano ba ang anxiety. Actually, maraming uri ang anxiety disorder. Una, panic disorder. Ito yung ninenervyos ka sa lugar o pwede rin sa mga bagay. Siguro dahil may masamang nangyari sa'yo dun sa lugar na yon. O di kaya may naalala kang masama sa bagay na yon. Pangalawa, obsessive compulsive disorder or OCD. Ito yung mga taong palaging nag-aalala sa mga nagawa nilang mali noon. Hindi sila matahimik kung hindi nila masabi ang mga pagkakamaling yon. Kaya ang iba'y tinatawag silang perfectionist kasi takot silang magkamali. Gusto nila na tama ang kinikilos nila, na tama ang ginagawa nila. May mga tao rin na may OCD na sobrang takot sa dumi o ayaw nila ng kalat, na pagkakamalan natin silang maarte. Pero hindi natin alam na may OCD pala sila. Pangatlo, post-traumatic stress disorder. Ito yung natutrauma ka dahil sa pananakit ng isang tao sa'yo o may nagbabanta sa'yo. Kaya sila rin yung magugulatin. Sila rin yung hindi nagbubukas ng kanilang puso para magmahal kasi nawawala na ang tiwala nila sa tao. Pang-apat, social phobia. Ito yung conscious ka sa sarili mo, baka ano pa ang masabi ng ibang tao sa'yo. Kaya takot ka na baka huhusgahan ka nila o iniisip mo palagi na ikaw lang ang pinagmamasdan nila. Panglima, GAD or Generalized Anxiety Disorder. Ito yung kahit na maliliit na bagay o kahit walang dahilan, labis kang nababalisa at nag-aalala. Nababahala ka sa maraming bagay. Nababahala ka sa kalusugan mo, sa pera o kayamanan mo, sa buhay mo. Ang tanong, naranasan mo na bang matakot at sa sobrang takot ay hindi ka na makagalaw? Natatakot ka ba o nagpapanik ka ba kahit alam mo naman na mga iniisip mo ay hindi totoo? Dahil sa sobrang takot natin sa isang bagay, nag-freeze tayo. Kung kakain ka ng ice cream, tapos ang lamig nito ay tatama sa throat mo, ang temperatura ay magbabago, tapos sasakit ang ulo mo. Ang tawag doon ay brain freeze. Pero kung takot naman ang tatama sa'yo, hindi na brain freeze. Buong katawan mo ay mag-freeze. Yun bang buhay tayo, pero hindi naman tama mga iniisip natin. Hindi naman ibig sabihin na baliw. Ibig kong sabihin ay wala tayo sa tamang landas. Ngunit ano ang mangyayari kapag ang takot na yon ay hindi mawawala? Siyempre mawawala yon dahil tutulungan kita na puksain ang halimaw na to. Important note, ako po ay hindi professional. You should work with a therapist para mas masuri nila ang iyong nararamdaman. Hindi ko ito ginawa para palitan ang turo o tulong ng mga professional. Sa ngayon, tuturuan ko lang kayo kung paano kontrolin ang inyong emosyon. Bago natin mapuksa ang anxiety, dapat alam natin kung ano ito. Sabi ko nga kanina, ito yung palagi kang nababalisa o natatakot sa mga bagay-bagay. Ang dahilan ng anxiety ay depende sa bawat tao. Hindi tayo pare-pareho ng kinakatakutan. Depende ito kung anong klase ng environment natin, kung ano yung mga pinaniniwalaan natin. Iba't iba rin ang triggers ng ating anxiety. Pero kayang-kaya nating puksain ito. Pero alam mo ba na ang konting anxiety ay nakakatulong din sa atin? Halimbawa, kung tatawid tayo, tapos may papalapit na sasakyan,
ito yung hihila sa atin eh. Magigising ang ating six senses. Pero kung wala namang dapat katakutan at natatakot ka pa rin, hindi na ito normal. Kaya kailangan natin itong kontrolin bago pa tayo makontrol ito. Paano natin ito mapupuksa? Alamin mo kung ano ang punot dulo nito. Mahirap patayin ang puno kung sanga lang ang puputulin mo. Dapat titirahin mo rin ang ugat. Hindi ko kasi masabi kung ano ang ugat ng anxiety mo kasi iba-iba tayo. Acceptance is key. Tanggapin mo na may anxiety ka. Mas madali nating malabanan ang negatibong emosyon kung hindi natin ito dinidenay. Hindi ka dapat maghintay na maayos na ang lahat bago ka sasaya. Train your brain to accept that you're afraid of something and then move forward anyway. Sabihin mo sa sarili mo, oo, natatakot ako, pero kailangan ko lang umabante. Hindi ibig sabihin na may anxiety ka ay wala ka na rin kalayaang magpatuloy. May kalayaan ka pa rin gawin kung ano ang gusto mo. Utak mo lang ang nakulong, hindi ang buo mong katawan. Makakagalaw ka pa, gamitin mo ang takot mo na mas itulak ka pa. Halimbawa, takot ka sa kinabukasan mo. Dapat mas matakot ka kung wala kang ginagawa ngayon. Mas matakot ka na dyan ka na lang palagi na kawawang kawawa. Gusto mo ba yon? Hindi, di ba? Gamitin mo ang takot mo para lumaban pa. Tandaan mo to, okay? Ang isip mo at katawan mo ay konektado. Ibig sabihin na kailangan mong umiwas sa mga bagay na nakapagpapalala ng anxiety mo. Halimbawa, naninigarilyo ka, o umiinom, o nagkakape ka. May nicotine kasi sa sigarilyo at may caffeine sa kape. Ang nicotine at caffeine ay nakapagpapataas ng heart rate at blood pressure. Mas lalo tayong kabado. Ang pag-iinom naman ng alak, syempre itong madaling gawin, di ba? Pag stress tayo, malungkot, o ano pa man, pare, inom tayo. Stress ako ngayon eh. Familiar, di ba? Oo, giginhawa ka nga. Pero panandalian lang. Ibig sabihin na walang lunas na mahahanap mo sa labas para sa anxiety mo. Mahahanap mo lang ito sa loob mo. Ikaw ang gagabay sa sarili mo. Please, I beg you, alagaan mo ang iyong sarili. Kumain ka ng masusustansyang pagkain. Mag-ehersisyo ka. Huwag kang magpuyat sa kakalaro ng mobile games o pinagpuyatan mo ang social media. Mas lalong maging makapangyarihan ang anxiety mo. Negatibong emosyon, tapos negatibong aksyon, equals negatibo pa rin. Ganyan sa math, di ba? Halimbawa, negative 10 plus negative 10 equals negative 20. Negative pa rin. Dapat kung negatibo ang ating emosyon, sabayan natin ng positibong aksyon para maging positibo tayo. Halimbawa ulit sa math, negative 10 plus 10 equals 0. Wala nang negative. Do something positive today. Iwasan mo muna ang mga processed foods. Vegetables muna. Pumunta ka sa nature. Mag-meditate ka. Meditation is proven to reduce anxiety, depression, and even physical pain. It trains your brain to live in the moment. It trains your brain to let go of the past and not worrying about the future. And then, mag-visualize ka. Imaginein mo na nakikita mo ang anxiety mo na lumilipad na papalayo sa'yo at nakikita mo na ang sarili mo na masaya ka na. Halimbawa, kung takot ka ng magmahal ulit o magtiwala ulit, imaginein mo kung gaano ba kasarap magmahal. Gaano ba kasarap na may pinagkakatiwalaan ka at may nagtitiwala rin sa'yo. Doon ka muna mag-focus sa positibong parte ng buhay. Don't look for what's wrong in the world. Kasi kung nakapokus na lang tayo sa negatibo, negatibo din ang makikita natin sa ating paligid. There is plenty of what's right in the world. Makikita mo yan sa kalikasan. Look at the birds singing. Look at the trees, flowers, the sky. It's all perfect. God created those things and He created you perfectly. Ngumiti ka o tumawa ka dahil ang anxiety mo ay unti-unti nang nawawala. Ngumiti ka nga. Seryoso ako. Ngumiti ka. Hindi kita nakikita, but I can feel you. It sounds silly, right? But you probably felt better. That's because of the mind-body connection. Your body sends signals to your mind that something great is happening right now. Huwag kang magalit sa sarili mo kung bakit nagkakaganyan ka. Ang bawat isa sa atin ay nakakaranas ng anxiety at layunin nating puksain ito upang hindi tayo malulugmok. Nakakaranas ka man ngayon ng ganyang disorder, tandaan mo lang palagi na may control ka pa rin at kaya mo itong talunin. Alam kong mananalo ka sa laban na to. Ingat ka palagi.